Court, they can make those internal votes. What is important is that it's the Senate as a body that will act as a tribunal. Ang punto niya ho kasi kung fairness at justice at maayos na sistema dapat daw malinaw, ano ho ba talaga ito? Tayo ba ay yung normal na Senado pa rin or tayo impeachment court na? Kasi number one, hindi nga dapat na magalal ng presiding officer. Pangalawa, ito yung binabanggit niya, attorney, na pag-usapan natin, yung two-third daw ay threshold issue. So dapat malinaw pa rin daw. I don't know kung baka gusto niya rin pagbotohan yung two-third na pagbo-vote ng ating mga senador. Well, in fact, 3 na nga ang wala. Well, naiintindihan natin kasi yung interpretation can go either way, no? Kung ikaw ayaw ipagpipilitan mo na pati yung mga nagtatago o yung nakakulong na hindi pwede o hindi kayang mag-participate sa hearing, maka-count pa rin ang kanilang boto. So, igigit mo yung literal meaning ng Constitution. Kasi sabi, two-thirds of all the members of the Senate. Pero tandaan niya, hindi ako sinabi na 16 senators kasi yun naman talaga ang two-thirds ng 24. Oo. So, doon pa lang makikita mo na hindi absolute number yan. Kaya nga, ang i-interpret yan, ano ba ibig sabihin ng two-thirds of all the members of the Senate? So, pwede niyan sabihin all the members, di 24, absent o hindi, o kaya patay na o bakante, 24 pa rin. That's the literal, strict interpretation. Pero, pwede mo rin sabihin na ang konsepto dito, qualified majority. Dapat hindi simple majority na makahukom. Qualified majority, two-thirds ng Senado as a court. So logically and reasonably, kung kukonti lang mga hukom, hindi naman pwedeng ipako mo dun sa 16. Wala naman nakasulat sa Constitution. So, ang titignan mo, two-thirds ng mga umupo na hukom. Kasi sila naman ang pwedeng magdesisyon. Okay. So, that's one. No? At saka, in-interpret na rin ng Supreme Court when it comes to yung mga quorum at mga botohan nila na yung effective din na nandun na makakapagboto. Yun ang titignan. Yun ang mas relevant ng material. So, attorney, sabi niya, it's not an impeachment court. Hindi to impeachment court, no? At No, it is an impeachment court. Hindi ko alam, abogado namin yan, Senator Cayetano, hindi ko maintindihan kung ba't pinagigit na hindi ito yung impeachment. Yan ang Senado. Whether they are 24 or 20 or 15, Senado pa rin yan. Kung sila lang ang natitira, edi sila yung impeachment court. Hindi pwedeng, yun ho kasi ang nakakalungkot kasi dahil senador ka, abogado ka, ipipilit mo yung gusto mo. So, ang tignan ho naman sana nila, ano ba yung nakalagay sa Constitution, ano nakalagay sa jurisprudence, at ano yung ikakabuti para malaman ng buong sambayanan, ano bang totoo dito, may mananagot ba at sapat ba ito para panagutin ng Vice President. Yun lang sana eh. Puro ang ginagawa nila, nadidelay yung mga proceeding kasi mga ito side issues na hindi pa naman napapanahon na pag-awayan sana ngayon. Nalungkot lang ako, attorney, kasi naubusan na 2 oras just for that, debate. Yun na nga ho, pareho ho tayong nalulungkot. At marami sa ating mga kababayan na umaasa na ngayon ang pagkakataon para marinig ang side ng Vice Presidente at magkaalaman talaga ano bang totoo dito. Imbes na ho, susugan yun ng lahat ng sila. Pero iba dyan na walang ginawa kundi questionin lahat ang aspeto sa mga technicalities, legalities, jurisdiction, at kung ano-ano pa mga side issue na obviously gusto lang i-dribble ito. Matandaan natin, a year ago, dribble nila ito eh. At nakialam pang Supreme Court na hindi naman dapat. So ngayon, nandyan na ho, sumunod na lahat sa proseso. Huwag naman ho sana niya. Kasi masyadong matagal na ho ito. Sa ating Constitution, ang design niya, kung may impeachment dahil matataas na posisyon niyan at seryosong bagay, dapat madesisyonan sa lalong madaling panahon. Attorney, salamat sa oras po uli at manunood ho tayo uli. Salamat, attorney!
Maraming salamat. Magandang hapon sa Mga kasama si Attorney Domingo Gayosa, constitutional expert at dating IBP president. Sabi niya, delaying tactics na lang yan. Mga side issues, hindi dapat yan issue sa impeachment court. Rajuman Conde Bata, Conde! Nako, ang init-init dyan! Oo nga, at mahigit 30 minutes yung tinagal Oo. nga Rajuman Lourdes para lang pag-usapan itong issue tungkol sa presiding officer. Pero hindi naman nagpatinag Oo. itong si Senate President Wing Gatchalian. Katunayan, dalawa sila na nasa podium. Itong si presiding officer, Senator Judge Cheese Escudero. So, sa botong 12 versus 8, tuluyan na nga naging presiding officer itong si Senator Judge Cheese Escudero. At pina-strike off the record yung kaninang binanggit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Binabanggit niya kasi na pinabuksan yung mga bank accounts noon ni Senator Cheese Escudero. Yan yung may kaugnayan sa flood control project anomaly. So bakit ito gagawing presiding officer? Yun ay agad na pina-strike out ng ni SP Wing Gatchalian sa record nga nitong nagaganap na ng impeachment trial. Ngayon, kasalukuyang nagsasalita itong si Senator Pia Cayetano at inilalaban pa rin niya yung kanilang punto kung bakit sila tutol na maging napalitan yung presiding officer. And at the same time- Konti, Yes, meron lang po. ako. Ano pa yung point na hinahayaan silang magsalita kung nakapag-decide na? Actually, pinayagan din ni SP Win Gatchalian na after botohan, sige, pwede nilang explain yung kanilang no vote. So kaya ngayon, parang hindi ko nga, kung tutuusin, para tuloy naging normal session. Yes, exactly. No? Normal Instead of Senate. the- Yes, Senate session tuloy yung parang nangyari instead of parang korte dapat sila. So, yun, dahil pinayagan, kaya ayan, nagsasalita or pinapaliwanag ng mga nag-no. So, yung walang nag-no, yung lahat po yan ay nasa panig ng minority bloc. So, Konde. Maganda yes rin, po. maganda rin pala kapag may utol ka, ano? Tandem Hindi, di kayo. ba? Tara, yung naiipit na yung Tulungan isa, kayo, oo. yung naiipit na yung isa, tatayo yung isa, di ba? And kundi ito na lang, para sa mga nakikinig, no? Bakit ayaw nila kay Escudero? Di nila binabanggit kung bakit ayaw nila. Pero ang kanilang inilalaban, ang Senate ang dapat na Senate President. ang dapat na maging presiding officer. Pero binanggit kanina ni Senator Kiko Pangilinan na isa ring abogado na walang explicitly word na sinasabi Ang na konstitusyon. dapat Senate President ang maging presiding officer kapag Vice President ang ini-impeach. Hindi kagaya sa President, Chief Justice ang dapat ang upong presiding officer. Malinaw yun. Pero doon sa Constitution, yes po. Si Robin Padilla nagsasalita. Ito na, nagsasalita na si Senator Binoto Robin Padilla. Pakinggan ng natin. ating mga kababayan at nagsilbing senador, ako po ay naging tagapangulo ng komite ng Constitutional Amendments. At tuwing meron pong pagdinig, ang lagi po naming pinapatawag ay yung mga sumulat ng konstitusyon bilang sila po ang nakakaalam